You chose that life. Deserve. Kasi at the end of the day, the younger voters are seeing Vice President as what she is now. She is fighting against a corrupt institution. These younger voters, they don't care about Tatay Digong. Yes. Oh. Tsaka yung yung mga younger voters, ang tingin ba nila, parang grabe pinagkakaisahan si Inday, ganyan. Tapos grabe hindi siya sumusuko. Grabe, mas mabilis silang mag-access ng information eh. So, hindi ako kinakabahan sa Gen Z. Kasi numbers na nagpakita sa mga survey ng WRN, I think tempered pa nga yun. Pero yung mga Gen Zs, nakikita nila yung strength ni Inday and they idolize Inday for that. Uy, ano ba yung issue ni 19 Tuesday Vargas? Ano yan? Lagi, kanina ko pa nakikita ang pangalan. Hindi kasi siya, parang offended siya nung merong namatay na sa inkwentro na mga estudyante ng UP. Oh. Yung Alisa Alano daw, gano'n. Oh. Parang, nandun siya sa kuta ng mga NPA. Kasama niya namatay mga NPA. Anong pinoproblema mo dyan? Pagkatapos yung iba, parang eto lang ha, I'm so sorry. Ako hardline ako pagdating dito ha. Kung kayo, nakot kayo doon sa barilan between the military, sa kuta ng mga NPA, putang ina, wala akong pakialam sa buhay ninyo. Kahit gaano kayo katalino. You chose that life. Deserve. Ang ina. Anong ginagawa niya dun sa kuta ng mga Oo, NPA? anong ginagawa mo sa kuta ng mga NPA? Ba't ka nandun? Diba? Ba't yung mga kasama mong namatay, mga NPA din? Yung ba nakalagay dun kasi nagre-research lang daw, ganun. Oo, ay tangina. Diba? I'm so sorry. Hardline ako dyan. Tsaka ba, anong proof ninyo na researcher lang siya? Ano yung proof ninyo na hindi rin NPA yan? Diba? Nagpaalam sa inyo, nakakita nyo yung membership card niya? Diba? Diyos ko. Ang dami-dami na nating mga men in uniform na napatay ng mga NPA. Di kayo nang hinayang? Diba? Pagkatapos yun, awang-awa kayo? Diba? Pinili niya yung buhay na yan. Kung naipit siya sa enkwentro dyan, choice niya yun. Hindi naman daw yun nakipag-coordinate sa local government eh. So, NPA yun. Eh kung kunwari researcher siya, talagang research, bakit hindi siya nakapag-coordinate sa military? Yung military. Para hindi siya na hindi kasi- siya nasama sa, aware yung military na parang, may civilian dito. Para Diba? siya, ma-assist siya ng security. Diyos ko. Tapos nandun siya sa kuta ng NPA. Ang sarap nung amoy ng Amoy kaya nga. Kumain ng kanin. May kanin, babe. Ang sarap, guys. Look. Bakit hindi ko kakayanin? Kakagat lang ako ng isang peraso siguro. Totoo ba na wala na talagang boboto sa mga Marcos kay takot na ang taong bayan? Kahit si Amy, sinasabi niya yan eh. Wala nang Marcos na mananalo sa national election eh. Wala na yan? After this. Hello, Mono. Si Mono may Facebook to. Monoclista rin yung Facebook niya. Ang dami niyang kuda sa Facebook. Magaganda kuda niyan sa Facebook. Salamat, Ma'am Joey. Actually, kinakap ako ngayon ni FB and I received a warning twice na. I don't know why, but yeah. Nag-viral na kasi yung mga post mo, Mono. Good thing nga, Ma'am Joey, at least yung we have to push back talaga eh. I'm not supposed to do that on Blue Up kasi marami nakakakilala sa akin doon sa Blue Up eh. But we have to. We have to kasi bugbog sarado. Well, I can't really say na bugbog sarado si VP Sara, but yung intention kasi nila, napaka-true yung sabi niyo, Ma'am Joey, na they are really banking on the things that the people doesn't really know or not fully aware of. Nakikita natin yan. And sa nangyayari nito, Ma'am Joey, talaga mas na-appreciate ko yung mga Duterte. They really have to do, alam mo yun, they have to really go to this extent talaga na they have to manufacture, fabricate all these lies and supposedly evidence just to have something against the Vice President and the Dutertes. Wala talaga, Ma'am Joey. And for a family na has been in the politics for too long, walang, alam mo yun, Ma'am Joey, on a system that rewards corruption, untainted yung mga Duterte. Kaya sabi ko, parang it's nakakapanindig balahibo. Nakakaduda kasi na parang pag-aaksayahan ang mga Duterte ng resources ng gobyerno at hindi nila tinatantanan. Exactly. Alam mo yun, ibig sabihin, ano exactly yung ayaw ninyo, 'di ba? Parang ibig sabihin, itong mga Duterte hindi nakikisama sa mga kaputahan ninyo, kaya galit kayo, 'di ba? Ito nga, Ma'am Joey, di ba, na nagkakampihan na yung pula at dilaw, right?
like if the people doesn't realize it yet, most of the crucial position within the government are tied or being held by people who are affiliated with Liberal Party or former Liberal Party people. Wala dyan guys ang loyalista. Alam nyo kung bakit? Ang loyalista lang talaga dyan si Gadon, and he is not even holding a decision-making position. Walang loyalista dyan guys, kasi kung may loyalista talaga dyan, yun sana yung nakikita natin noon na dumidepensa sa mga Marcoses before sila naging powerful. Yun talaga ang loyalista. Lahat ng mga yan biglang nawala nung naging Liberal Party nila. Lahat sila, they jumped ship and then they stayed on that boat. So, sabi ko nga Ma'am Joey, grabe yung like, minsan ako Ma'am Joey, hindi ako makapaniwala. Totoo ba kung wala talaga silang makita? Napanood mo ba yung hearing ng Committee on Justice? Yung eksena nila? Yeah, Ma'am Joey. Pati yung parang maya't maya, parang sana makaka-respond sana si Inday Sara kaso wala siya dito. Pwede ba mga ganun? Goshit ka, Louis Pro, tangina mo. Diba? Yeah, Ma'am Joey. If you think about it, no, yung bigla pang may sisingit na, nag-bank waiver na si Madriaga. Kailan kaya magba-bank waiver yung Vice President natin? These kind of like yung mga theatrics na ganyan, it doesn't make sense kasi pag nag-commence naman na yung impeachment court, you can correct me if I'm wrong, Ma'am Joey, once the impeachment court convenes, they can subpoena all of this without all of this drama. Correct. So what's the point of having a bank waiver? Fishing expedition talaga. Kaya nga parang medyo nadidisappoint rin ako sa Supreme Court na, Ma'am, sir, sobrang obvious naman na po na fishing expedition to. Wala pong due process dito. Parang, ba't natin hinahayaan? Like I said, when you are doing a clarificatory hearing, ang kinaklarify mo lang dyan, naka-confine doon sa mga submission ng parties. Naka-confine lang yun sa submission ng parties. So, merong 2 impeachment complaint na dinidinig ang Committee on Justice. Okay. So ngayon, dyan sa clarificatory hearing ninyo, dapat, I do not understand why you have to subpoena everyone. Hindi ka dapat nagsasubpoena ng kahit clarificatory ng mga putang ina nyo. Anong di nyo naiintindi sa clarificatory? Diba? Ang ika-clarify nyo dyan, lahat ng mga allegation at ebidensya na naka-confine doon sa complaint. Ngayon, kaya nga galit na galit ako dito kay Benny Abante. Na parang, putang ina mo ka, sponsor ka ng 4th impeachment complaint, tas ngayon ka maghahanap ng mga ebidensya. Bakit mo inisponsoran yung impeachment complaint kung wala ka palang ebidensya? Di ba, hindi sa malaking tanga? So, nakakapanginig talaga ng laman yung kabobohan nitong mga to. And they are taking advantage of the latitude extended to the House of Representatives when they do their legislative function. The House of Representatives is confusing their legislative function kasi when the House of Representatives is exercising their legislative function, malawak yung latitude nila. They can talk about anything under the sun. They can question a lot of people, subpoena different personalities, documents, and whatsoever kasi gumagawa ka ng batas. So that is why napaka-powerful no in aid of legislation. But in this case, in this specific scenario, the House of Representatives is not performing their duties under that specific function of legislation. You are not doing this clarificatory proceeding using your legislative function. Ang ginagawa nyo dito, ang ine-exercise nyo dito ay ang inyong kapangyarihan para mag-initiate ng impeachment complaint. So wala kayong power mag-compel ng mga kung sino-sino dyan na, mag-submit kayo ng ganito. At hindi ko maintindihan itong mga putang ina mga government agencies na to. Ba't kayo nagko-comply? Hindi naman tribunal yan. Saan yung nakukuha yung power ng Committee on Justice who is, by the way, exercising its power to initiate impeachment and not to create laws? Ba't kayo na-confuse? Ba't sila na-confuse? And well, anyway, that's the reason why Inday Sara went to the Supreme Court, specifically to question that. Walang power, walang authority yung Committee on Justice to do compulsory processes, magsabpina ng SALN, magsabpina ng AMLAC report, ganyan-ganyan. Saan galing yung authority? Saan galing yung power? They are not empowered to do so. Hindi sila korte. Ang korte yung impeachment court.
Yun ang korte, yun yung tribunal. Yun yung itinakda ng konstitusyon. Yun yung merong mga, yun yung mga merong compulsory processes. Diyos me. Kaya Ma'am Joy, if I may add on that point, hindi ko rin magets bakit kailangan nilang imbitahan pa si VP Sara doon sa HOR hearing. Ang sasagutin lang naman ni VP Sara dyan, hindi po lahat yan totoo. Are they gonna force VP Sara, kung naman nag-attend siya, to a point na sigurado ka bang hindi totoo yung sinasabi mo, then it becomes, you're like functioning as a court na. Kung nandun si Vice President Sara. Like, these people are talaga, Ma'am Joey, I have a feeling talaga, a strong gut feeling na hindi nila ito itutuloy, hindi makakaakyat to ng Senate. Yung impeachment na to. They just want this as a talking point. Kanina napanood ko yung interview ni Attorney Powa. Parang nagsabi na si Attorney Powa na sa tingin daw nila hindi aakyat ng Senate. And it this is a huge statement from the part of the OVP. Kasi yung OVP at saka yung legal team ni VP, for the longest time, they were exuding the attitude that as if an impeachment trial is going to happen. Pero kanina, sa statement ni Attorney Powa, he was saying na mukhang malabo kasing umakyat sa impeachment court yung impeachment. So, ibig sabihin, mukhang very likely talaga hindi na ito magkakaroon ng trial sa Senate. Kasi, biruin mo, the legal team of Inday has always been assuming, they were preparing for the worst and I think it's a good attitude. Kasi, mas okay na yung over-prepared ka kaysa yung magkakagulatan na lang na meron palang impeachment trial. So for the longest time, they are preparing for the impeachment trial sa Senate. But kanina, they acknowledge na mukhang malabo na itong makarating sa Si Ma'am Joey, talaga sa totoo lang, if matuloy ang impeachment court and everything will be given clarity, ano pang gagamitin nila? Wala na. Right? So they will be benefiting more kung ahayaan nila tong mga unresolved allegation nila to float in the airwaves of information para pwede nilang gamitin as talking points against the Vice President. Yun lang talagang nakikita ko ditong mas magbe-benefit sila kasi kapag nag-judge like for example magkaroon ng decision ng impeachment court and then out in the public yung on national TV ma-debunk lahat itong claim nila. Ano pang gagamitin nila? Binato na nila lahat ngayon Lahat, pati kung sunod, ang suot ng Vice President natin made in China para impeach siya. Oh my God. Lahat nandun na yan sa point na yan. Si Inday Phoenix Rising yan. 'Di ba? Yung Phoenix yung yan ang Joey. Yung masunog muna, malugas muna lahat ng balahibo and then the Phoenix will rise. So kailangan lang talaga ma-survive to ni Inday. Grabing character development, Ma'am Joey. Grabe yung character development ni VP Sara. And ito pa, Ma'am Joey, yung attempt nga talaga nila to still malign Tatay Digong as if it's gonna affect yung political run ng Vice President natin ngayon. It's kinda para siyang stretch, no? Kasi at the end of the day, the younger voters are seeing Vice President as what she is now. She is fighting against a corrupt institution. These younger voters, they don't care about Tatay Digong. Yes. Tsaka yung yung kumbaga parang yung mga younger voters, ang tingin ba nila parang grabe pinagkakaisahan si Inday, ganyan. Tas grabe hindi siya sumusuko. Yung mga controversy like yung sa mga maleta-maleta, hindi naman nababanggit pangalan ni Inday dyan eh. 'Di ba? So yung mga younger voters, mas mas reasonable sila At saka, mas mabilis silang mag-access ng information So, hindi ako kinakabahan sa Gen Z. Kasi, numbers na nagpakita sa mga survey ng WRN, I think tempered pa nga yun. Pero yung mga Gen Zs, nakikita nila yung strength ni Inday. And they idolize Inday for that. Exactly, Ma'am Joey. Ayun. Kaya nga, Ma'am Joey, diba? They have to inflate, right? They have to inflate kasi ang usapan trilyon ng corruption. So the detractors of the Vice President need to inflate yung allegations of corruption within Vice President Sara. Kasi kung 73 million lang usapan compared to the trillion missing public funds, parang yun, right? So they have to ilabas itong NOD
for 300 million plus. So for 400 million na. So now they have to establish na may access to billions ang mga Duterte. That's why nilabas nila yung AMLC na transaction report to push for an optics na bilyonary pala itong mga to, kunyari lang mahirap. Right? Kasi Ma'am Joey, papatok yan sa Metro Manila. Alam niyo bakit, Ma'am Joey? Sa Metro Manila kasi, pag sinabi nilang simpleng buhay, ang akala nila yung nasa ilalim ng tulay, saka yung nakatira sa estero. Kasi di ba yun ang pinupush natin tawag nito, yun yung pagkakakilala natin sa mga Duterte na simple ang buhay, right? Tapos biglang may bilyones pala, right? Talagang these information can only be used may certain extent lang, but at the end of the day talaga, Ma'am Joey, wala talaga sila eh. Wala silang pinangahawakan talaga. Grabing effort. May babato lang ako mono na data. Kasi gusto kong malaman exactly kung ilan yung unbanked population dito sa Pilipinas. 37.6 million Filipinos, adult, remain unbanked, representing about 44% to nearly half of the adult population. God, Ma'am Joey. Ang dami, Ma'am Joey. Yes, oo. Oh my God. Yan yung target ng AMLAC report at ng Committee on Justice. Tapos Ma'am Joey, magki-crypto pa tayo, no? Mag-ano pa tayo, tawag nito? Pinupush ni Bam Aquino. It doesn't make sense. Yung blockchain. Yung blockchain, right? Diba blockchain mo pa yan? Eh, hindi nga, banking pa nga lang na napaka-basic. Walang access sa mga Filipino. Blockchain hindi pa. maintindihan. Good luck with that. Diba? Yes, exactly, Ma'am Joey, right? Blockchain is just, di ba Ma'am Joey, like even the DICT already confirmed na may mga politicians na bumibili ng crypto because that's the best way that they can hide yung kanilang mga nakaw. Mayroon ba silang in-announce na mga wallet addresses so people can track where the cryptos are moving? Wala.